Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy nating minomonitor ang posibleng bagong bagyo na magmumula sa timog silangan ng bansa at consistent ang ipinapakita ng mga weather model at inaasahan na ito ay madedevelop sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang Southwest Monsoon ang pangunahing weather system na nakaaapekto sa extreme northern Luzon, habang sa malaking bahagi naman ng Pilipinas ay nananatili ang posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms dahil sa init at halumigmig at pabago-bagong kondisyon ng atmosphere. Sa ganitong setup, hindi man pare-pareho ang bagsak ng ulan sa buong bansa. May sapat na dahilan para maging alerto lalo na sa mga lugar na madaling bahain, sa mga komunidad na nasa paanan ng bundok at sa mga baybaying lugar na mas exposed sa pagbabago ng hangin at alon. Para sa Batanes at Babuyan Islands, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Meaning, hindi ito nangangahulugang buong araw ay may tuloy-tuloy na malakas na ulan, pero malinaw na may posibilidad ng mga biglaang buhos lalo na kapag naging mas aktibo ang pagbuo ng thunderstorm clouds sa loob ng araw. Ang mga ganitong pag-ulan ay pwedeng maikli sa simula, pero kapag tumama sa isang lugar at tumagal, pwede itong magdala ng sapat na ulan para magdulot ng flash floods sa mga mabababang komunidad at landslides sa mga lugar na mas matarik ang terrain. Kaya sa Batanes at sa Babuyan Islands, mahalagang huwag maliitin ang mga isolated thunderstorm dahil sa ganitong mga lugar, ang epekto ng ulan at hangin ay pwedeng mas maramdaman dahil sa heograpiya at sa pagiging mas lantad sa dagat at open terrain. Sa Metro Manila at sa rest of the country, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, sa maraming bahagi ng bansa, ang mas agarang sanhi ng pag-ulan ay hindi isang malawak na direktang sistema na tumatawid sa kalupaan, kundi ang karaniwang kombinasyon ng init sa maghapon, mataas na moisture sa hangin, at ang mabilis na pagbuo ng thunderstorm clouds sa hapon o gabi. Ito yung klase ng panahon na madaling makapanlin lang. Pwedeng maaliwalas ang simula ng araw, pero habang tumataas ang init at dumadami ang moisture sa paligid, pwedeng mabilis kumapal ang ulap at bumuhos ang ulan sa ilang lungsod o bayan. Kapag severe ang thunderstorm, pwede itong magdulot ng biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar, lalo na kung matagal nang basa ang lupa. Sa Metro Manila, ang ganitong kondisyon ay kadalasang may direktang epekto sa pang-araw-araw na biyahe. Kapag ang thunderstorm ay tumapat sa oras ng uwian o sa mga peak travel hours, mabilis nitong naaapektuhan ang daloy ng trapiko, ang galaw ng mga commuter at ang mga kalsadang mababa ang lokasyon na madaling maipunan ng tubig. Sa mga lugar na may makikitid na kanal, kulang sa drainage o mabilis mag-water buildup, sapat na ang maikling panahon ng matinding buhos para magkaroon ng localized flooding. Kaya para sa mga empleyado, estudyante, rider, at sa lahat ng may lakad sa labas, huwag agad magpakampante sa magandang panahon sa umaga dahil pwedeng magbago ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang oras. Sa rest of Luzon, Visayas at Mindanao, pareho rin ang mahalagang paalala. Ang isolated rain showers or thunderstorms ay hindi nangangahulugang maliit o walang dapat ipag-ingat. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi pantay-pantay ang bagsak ng ulan sa bawat lugar. May mga bayan na maaaring hindi makaranas ng ulan sa buong araw, habang ang karatig na lugar ay pwedeng makaranas ng biglaang malakas na thunderstorm. Kaya kahit hindi sabay-sabay ang sama ng panahon sa buong rehiyon, mahalagang obserbahan ang aktual na kondisyon ng kalangitan. Kapag napansin ang mabilis na pagdami ng makakapal na ulap, pabigat na hangin at mga senyales ng kulog at kidlat, malinaw na pwedeng sumunod ang malakas na ulan. Sa mga lugar na malapit sa ilog, sa mga low-lying communities at sa mga paanan ng bundok, hindi dapat maliitin ang ganitong klase ng panahon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa buong bansa ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay nasa moderate condition na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ay hindi pa ito ang pinakamatinding kondisyon ng dagat sa buong
buong kapuluan, pero hindi rin ito dahilan para maging pabaya, lalo na sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, ang aktual na kondisyon ay pwedeng mabilis sumama kumpara sa karaniwang inaasahan sa loob ng maghapon. Kaya sa mga baybaying komunidad at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mahalagang tingnan hindi lang ang pangkalahatang forecast, kundi pati ang aktual na lagay ng alon, ihip ng hangin, at pagdilim ng ulap sa mismong lugar. Pagdating naman sa temperature at relative humidity para sa 24-hour period ending 8 o'clock last night, ang minimum temperature ay nasa 24.7 degrees Celsius bandang 6 o'clock ng umaga, habang ang maximum temperature ay umabot sa 33.9 degrees Celsius bandang 2 o'clock ng hapon. Ibig sabihin, mainit pa rin ang lagay ng panahon sa maghapon kahit may posibilidad ng mga thunderstorm sa iba't ibang lugar. Ang minimum relative humidity naman ay nasa 45% bandang 3 o'clock ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay umabot sa 93% bandang 6 o'clock ng umaga. Sa madaling paliwanag, mataas ang moisture content sa hangin lalo na sa mga unang oras ng araw, at kahit bumababa ito sa hapon, nananatili pa ring sapat ang halumigmig para suportahan ang pagbuo ng mga ulap at thunderstorm sa mga lugar na may sapat na init at instability. Ito ang dahilan kung bakit sa mga ganitong araw, madalas maramdaman ang maalinsangan at mabigat na pakiramdam ng panahon bago pa man bumuhos ang ulan. Ngayon naman, tingnan natin ang mas malawak na pananaw sa mga susunod na araw. Ayon sa mga weather model na sinusundan natin, unti-unti nating makikita ang development ng isang low-pressure system sa may timog silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyang model run, makikita na habang tumatagal ay dumarami ang mga member model na nagkakasundo sa potential tropical cyclone development. Ibig sabihin, hindi na lang iisang simulation ang nagpapakita ng posibilidad na may mabuo sa silangan, kundi mas dumadami ang mga model guidance na tumuturo sa pagkakaroon ng isang mas organisadong sistema. Sa puntong ito, mahalagang idiin na wala pa tayong tiyak na final na konklusyon, pero sapat ang trend para sabihing ang bahaging iyon ng karagatan ay dapat nang bantayang mabuti sa mga susunod na araw. Batay sa kasalukuyang track forecast, ang direksyong ipinapakita ng sistemang ito ay kahawig ng direksyong tinahak ni Super Typhoon Bavi. Ibig sabihin, may posibilidad na ang system ay maaaring umakyat sa may Taiwan area o kaya ay dumaan sa may northern part ng bansa. Meaning may mga senaryo na nagtuturo sa mas hilagang galaw at may mga senaryo rin na nagpapakita ng posibilidad na mas dumikit ito sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa pwedeng sabihin kung alin sa mga route na ito ang mas masusunod sa mga susunod na araw dahil nasa long-range forecast pa ito. Pero ang mahalagang mensahe ay may malinaw ng mga signal na ang silangan ng bansa ay posibleng pagmulan muli ng susunod na tropical development na kailangang tutukan. Dahil long-range forecast pa ito, malawak pa ang uncertainty. At kapag sinasabing malawak ang uncertainty, ibig sabihin ay marami pang pwedeng magbago sa galaw, bilis, timing, at pati sa posibleng lakas ng sistemang ito. Kaya kung mapapansin, kalat-kalat pa ang mga member model. Ang ganitong klaseng larawan sa model guidance ay karaniwang senyales na wala pang solidong konsensus sa eksaktong track kahit may unti-unti ng paglapit sa iisang ideya ng posibleng development. Hindi pa ito ang yugto na pwedeng magsabi ng may mataas na kumpiyansa kung eksaktong saan ito daraan, kung gaano ito lalakas, at kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa bansa. Ngunit sapat na ang mga lumalabas na trend para sabihing ito ay isang sistemang hindi dapat balewalain sa mga susunod na update.